Nagsisigawan at nagtataasan ng boses. Ganito ay sinalarawan ni Senador Amy Marcos ang sitwasyon sa pamumuno nito ng pagdinig sa Senado kaugnay ng pagpapasuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Aniya, hindi niya akalain na kung ano-ano ang maibubunyag sa Senate hearing habang ang pakay niya lang ay magkaroon ng kaliwanagan ng kontrobersyal na pangyayari. Bukod dito, malalim din anya ang kanyang pinaguhugutan dahil nang dalhin si Duterte sa The Hague, Netherlands ay wala siyang ibang naaalala kundi ang kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Pumasok ako sa hearing na walang balak na siraan yung administrasyon. Wala akong balak. Nagtatanong talaga ako. Honestly, I was investigating as senators are obliged to do the intricacies of international law and our relationship to ICC, to Interpol, and so on. Wala talaga akong balak na sirain yung administrasyon ng kapatid ko. Talagang tinitiis ko sa mahabang panahon. Dagdag pa ng senador, hindi niya ginawa ang investigasyon ng Senado dahil sa endorsement, lalo pat dumalo sa pagdinig si Vice President Sara Duterte. Gayunman, nagpapasalamat ito sa pakikilahok ng pangalawang Pangulo sa kabila ng mga issue ng di pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawa. Magkaibigan naman kami sa politika, kaalyado, dapat. At sa labas ng politika, kaibigan ko pa rin. Siyempre, may panahon na naaasar yan sa akin. May panahon na gusto ko rin siyang awayin. Pero sa palagay ko, hindi nakakatulong yon. Kapag hindi nakakatulong, hindi ko na pinapatulan. Sa ngayon ay hindi pa rin nagbibigay ng konklusyon si Senador Amy Marcos kaugnay ng pag-aresto kay former President Duterte. Pinag-aaralan pa rin ito kung magsasagawa pa ng ikalawang Senate hearing kaugnay ng issue. Sisimula na sa susunod na buwan ang disclosure of evidence kaugnay sa kasong Crimes Against Humanity na kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Kaugnay nito, inatasan na ng pre-trial chamber ang prosekusyon at defense team ni former President Duterte na ihanda na ang mga ebidensya para sa gagawing disclosure of evidence bago pa ang confirmation hearing na nakatakda sa Setyembre. Binigyan ng hanggang April 4 ang prosekusyon para magsumite ng kanilang mga ebidensya. Habang itinakda naman sa April 11 ang deadline para magsumite ang kampo ni former President Duterte ng kanilang obserbasyon kaugnay sa mga impormasyong isasubmit ng prosekusyon. Dr. Bato, thank you po for being on the show. Senador, last time nung nakausap po namin kayo, sinasabi ninyo kung sakali man na maglalabas po ng arrest warrant ang ICC, willing po kayo na pumunta doon para rin masamahan na ang Pangulong Duterte. Ngayon parang nagbago po ang inyong isip. Senator, ano po yung nagtulak sa inyo dito po sa pagbabago ng inyong kaisipan? Unang-una, DJ Chacha, no? Mukhang useless man kung andoon ako dahil parang ultimo nga yung si BP Sara at saka yung si A.S. Bingbong Medialdia ay hirap na makakonect doon sa kay Pangulong Duterte. So, how much more kung ako ay isang inmate din doon, no? Paano kami magkalapit kung hindi kami pagbigyan na magkalapit? So parang nakikita ko sayang lang rin yung kagustuhan ko na mas pagsilbihan siya tapos hindi rin kami pwede maglapit, hindi rin kami pwedeng magkasama. Mukhang sayang lang. At saka ang pinakamabigat na rason dyan is talagang very clear sa lahat ng mga diskusyon na lumalabas. Talagang wala talaga silang jurisdiction sa atin, kaya sayang lang yung kung magpapakustodiya ka sa kanila tapos hindi mo pala ni-recognize. So I might as well not turn in myself to their custody. Okay. So, sigurado na po kayo sa desisyong ito. Nakausap niyo na po ba ang Senate President? Kasi nag-alok po siya kung sakali man daw po hihingi nga kayo ng tulong sa Senado, willing naman daw po sila na tulungan kayo. Yeah, nga, that's my first option. That's my first option talaga. I will exhaust all legal protections na pwedeng maibigay sa akin, kagaya ng ino-offer ng ating Senate President. So, isa yan na talagang gagamitin ko yan, yung ino-offer niya.
What are your other options, Senator? Bukod po dito sa sinasabi niyo, first option, yung po pwede niyong tanggapin, yung alok ng Senado, natulungan po kayo, na doon muna kayo. What are your other options po? Isang option dyan is hindi ako magpapahuli. Hindi ako pagpapahuli sa kanila. Dahil Kung insisting sila maghuli sa akin kahit na alam naman nila na yung kanilang ginagawa ay walang legal basis. Hindi pa rin ako magpapahuli sa kanila. so, gagawin niyo ang lahat para hindi kayo mahuli. Ngayon po ba may naririnig na kayo kung papalabas na itong arrest warrant? Anytime, sabi yun man ang pinagsasabi nila. Anytime daw lalabas. So anytime lang rin, ready rin ako. Whatever happens, din, ready tayo. Opo, Senator, ngayon po kasi ay incumbent kayo. Ano po? And well, kung talagang ating susundan itong mga survey na ito, mukhang kayo po ay due for re-election. So, Yes, opo. So, kung sakasakali ho ba na talagang may arrest warrant laban sa inyo, meron kayong sesyon, I think on June 6. At tapos niyan, ang balik ho ninyo ay after the sona na ho ng Presidente, July 28. Ano po yan? Magtatago po kayo hanggat may arrest warrant kayo? Yun po ba yon? Hindi, Tino. Sabi ko nga, kung ako'y magtatago, kung mag-insist sila na hulihin ako, pero yung pinakaunang options ko is yung i-avail ko yung protection ng Senado. So, I can stay forever in the Senate unless hanggat hindi madesisyonan ng Supreme Court yung aking petisyon. Okay, sige. So para mas klaro po, no? Kasi ngayon, sir, sorry, ngayon nga po, ang tanong nga ng marami dito na nanonood sa atin, bakit ba pabago-bago na sinasabi o desisyon si Senator Bato? Siguro nung po muna tayo. Kasi magmula nung una, di ba, susuko ako. Walang problema dyan. Hasamahan ko dating presidente. Yung nga po, doon tayo nga muna bago po itong inyong sinasabi na pag-invoke po ng inyong pribilehiyo in the Senate. Ted, pabago-bago nga yung ating presidente. Ako pa, hindi magbabago. Sabi nga ni Pangulong BBM noon, hindi, gabuhok mo, hindi mahawakan ng ICC. Kaya naniwala naman tayo. Ngayon, nagbago ng isip niya. Ako pa? Yung atin namang mga ginagawa ay purely reactions lamang. Yung actions ay nanggagaling yan sa kanila. Nagre-react lang tayo kung ano yung kanilang ginagawa. Nagbago sila, magbago rin tayo. Alangan, hindi tayo magbabago, lugi tayo kung hindi tayo magbago, di ba? Sila pa magbago, di mag-adjust din tayo sa kanila. Hanggang reaction lang naman tayo. Sila ang nagbibigay ng stimulus sa ating reaksyon. Bakit po ba importante ang nangyayari ngayon na people power? I think, eto talaga, yung people power noon, nung EDSA, walang nag-utos. Nagkaroon ng sama-sama from different walks of life, different parang group of people, iba-iba. Although, minando ng mga komunista, pero naging ano yun, organic ika nga. But again, the world already changes. Tama ba? Change or whatever. Basta kung ano yung tamang English yun na lang. Huwag na kayong maano dyan. The world changed. Hindi pala changes. The world changed. Nagbago ang mundo. At nagbabago pa. Ang tunay na people power ngayon ay wala na sa Pilipinas. O masasabi nating, mas magandang sabihin, hindi lang sa Pilipinas. Worldwide na po. Dito mo makikita na ang bawat Pilipino sa iba't ibang dako ng mundo, kasi dumami na rin ang OFW ngayon eh. Unlike noong 1986, hindi ganun kadami. Ngayon, doble, triple, o more than that, at marami sa atin nasa ibang bansa na. Kumalat na tayo sa ibang bansa. Ang lahing Pilipino, kumalat na po. Kaya ang tunay na people power ay nasa buong mundo na. Ngayon, bakit importante ho itong ginagawa natin? Bakit po ba masasabi natin na kailangan nating gawin ito? Di ba?
Pakikinggan ba tayo? Yan kaagad ang tanong natin. Anong mangyayari dyan sa kada rally ninyo? Ano lang yan, ngayon lang yan. Sa susunod, wala na yan. Hindi na kayo, wala na kayong passion. Hindi na. Yun ang akala ninyo. Dahil mga kababayan, ang ginawa ng administrasyon ni Marcos, ang ginawa ng gobyerno ni Marcos, dinala niya ang laban sa international scene or community. Bakit? Dahil sa ginawa ng gobyernong ito na puwersahang iligal na binitbit si Pangulong Duterte sa ibang bansa, nagsimula na ang international arena. Nagsimula na labanan internationally. Ibig sabihin, the world is watching. Yun ang pagkakamali ng Marcos administration. Akala nila dahil sa pag-alis nila kay Pangulong Duterte, mawawalan na ng suporta ang mga Duterte supporters. Ang hindi nila naisip, lalong nadagdagan. Yung mga natutulog ang damdamin, lalong nag-init. Yung mga ayaw makialam, ngayon nakialam na uli. Yung may ibang iniisip, ang iniisip ngayon si Pangulong Duterte na. Dahil sa mali ninyong ginawa na pagdukot, illegal, binitbit nyo si Pangulong Duterte sa ibang bansa. Nabuhay ang mga Pilipinong hindi nakikialam. Kasi alam naman natin yan eh. Mahirap, hindi ho tayo, lalo na ho pag nasa ibang bansa tayo eh. Pero hindi mo ba mapapagkaila, kahit ikaw ay nag-i-Ingles, kahit ikaw ay nag-Nihongo, kahit ikaw ay nagko-Korean, o Chinese, o whatever language na ginagawa mo, ang puso mo, pagbali-baligtarin mo, ay Pilipino pa rin. Kahit nasa ibang bansa ka, Pilipino ka pa rin. Uuwi ka sa Pilipinas. At kahit anong gawin mong pagbabago ng itsura mo, kahit mukha ka ng Chicano, ang tingin pa rin ng ibang lahi, ikaw ay Pilipino. At dahil doon, apektado ka sa nangyayari sa bansa mo. Yun ang katotohanan. Kaya bilang Pilipino sa ibang bansa, whether you are an OFW o migrant worker or resident ng bansa na yun, hindi mo mapapagkaila na ang tingin pa rin sa ng tao ay Pilipino. Kaya dapat kang makialam. At ngayon, dahil patuloy na dumadausdos, pabagsak ng pabagsak ang Pilipinas, nanonood nga ako eh. Ngayon lang may nakita ako news. Niratrat ng isang SUV yung sasakyan na isa. Alam niyo ginawa ng isa? Ang lupit mga kababayan. Dumungaw yung bumabaril. May bit-bit na mahaba. As in, yung Armalite. Niraratrat yung kabila. Sabi ko, ano na to Anong klaseng gobyerno meron tayo ngayon? Hindi ho biro. Nasa news po yan. Nakita ko lang bago ako magsimula. Sabi ko, ganun nakagulo sa Pilipinas talaga. Tapos makikita mo, nagsashabu sa Facebook. Alam mo, nakwento ko nga sa isang hapon to nakausap ko. Kasi tinatanong niya, what is happening to your country? Blah, blah, blah. Sabi ko, kwento ko. Tapos sabi niya, tinatanong niya, why are you always here? Ginaganyan niya ako. Sabi ko, because in Japan, even if you drink, even if you're drunk or drink, di ba? Maglakad ka sa karsada, walang gagalaw sa'yo. Kahit bumulagta ka pa dyan. Walang gagalaw sa'yo. Pagising mo, nandun pa yung cellphone mo, nasa tabi. Bakit? Kinuha, pinulot, binalik sa'yo. Totoo, di ba? Sa Pilipinas, wala. Tapos kaya nga nung tinatanong niya, bakit? Ano bang nangyayari? Tapos kinuwento ko nga yung may makikita kang nasa Facebook na nagsashabu, ganyan-ganyan. Nagtataka siya, what is the government doing? I don't know. Yung totoo lang yung nasagot ko, I don't know. I really don't know. I cannot answer your question. Kasi sa kanila, it's not normal. Pero sa atin, bilang mga Pilipino, normal na yun. Kaliwat kanan, meron niyang kwento si Mocha. Sa harapan niya mismo, na witness niya, in-snatch yung bag ng isang foreigner ata yun, if I'm not wrong. If I'm not correct. Correct me if I'm wrong.
Napunta lang ng Japan, naging ano na yung English mo ah. Hindi, totoo po. Di ba sabi niya pa nga, parang sabi daw sa kanya nung tricycle driver, ma'am, normal na po yan dito sa amin. Araw-araw na po yan, wala namang ginagawa ang pulis. Sa loob-loob ko, mga kababayan, ganun ang sitwasyon sa Pilipinas. Pabagsak na. Sa tingin ninyo, hindi nakikita ng buong mundo yan? Nakikita yan ng buong mundo. Bakit? Ang news nasa social media na. Yun ang pinagkaiba. Ang social media, international ho yan. So, ibig sabihin, nakikita po ng buong mundo pag they try to... Nakita nyo ba yung mga foreigner na ninanakawan? Meron pang foreigner sa Boracay, ginahasa, tas pinatay. Sa tingin nyo, hindi kumakalat yan? Eto pa, meron pa kayo kwento ha. Nung nasa Hong Kong kami, may nakausap akong Chinese. Chinese na ano. Tapos tinanong namin, why are you not anong favorite place mo to visit? Tapos alam mo, eto ano to young adult to ito. Tapos alam mo, sad to say, sinabi niya, the least na gusto nila mag-visit is sa Pilipinas daw. Sabi ko, why? Remember the Hong Kongers, Hong Kongers ba tawag doon? Oh, mga taga Hong Kong na doon sa hinostage nung isang, ewan ko, isa bang pulis yung nag-anaamok sa bus sa Luneta. Nung nabalitaan daw nila yun, kumalat sa Hong Kong yun and they don't want to go in the Philippines anymore. Gano'n naman talaga epekto, di ba? Pag merong lahi nila na nayari o sabihin na nagawa ng krimen sa Pilipinas, ayaw na nilang pumunta. Imagine niyo yung balita na taga-ibang bansa na pinatay, na ginahasa sa Boracay ba yun? I don't know kung tama yung ano ko yung naalala ko. Hindi ako sure kung ano yan. Baka mamaya may mali ako . Pero gayon pa man, sa Pilipinas. Diba? Tapos, sa tingin ninyo, hindi mababalita yun sa bansa nila. So, pag nabalitaan yun, anong iisipin nila sa Pilipinas? Hindi safety. Diba? Ganoon lang naman eh. Kasi the best marketing para sa tourism, yung gaano ba kaayos ang bansa mo. Yung mga tao, lalo na ngayon, usong-uso vlogger ngayon, di ba? Bentakin mo, puntahan ka ng mga vlogger sa Pilipinas, tas madudukutan ka. May experience ka. Meron nga kumalat, di ba, isang vlogger na niloko ng taxi. Kumalat din yun. Imaginein mo, yun na nangyayari sa Pilipinas. Ngayon, Pilipino ka. Di ba? Iisipin mo ngayon na wala namang epekto sa amin. Hindi. Ang tingin pa rin sa'yo ng mga ibang lahi, dyan yung mga mandurukot, dyan yung mga minanggagahasa, dyan yung mga adik. Alam mo yun? Basta ako, isagot ko nga kanina, tinanong ako, sabi ko, ang tinatanong kasi sa akin kung ano ba ginagawa ng presidente ko. Ito, hindi to political na nakausap ko lang to sa isang izakaya, yung parang inuman nila. Alam mo, ang sagot ko sa kanya, I really don't know, but let me show you something. Tapos pinakita ko yung isang lalaking gumaganong ganun. Sabi ko, do you see this? What do you think? Sabi niya sa akin, he's a cocaine addict, sabi niya. Do you know? This person? This person is the one in charge. Ayun na lang. Really? Sabi sa akin really? Yeah, now you know. Alam mo, masakit sa damdamin ko yun. Kasi, even if I don't like it, even if I don't like that person pala, Pilipino pa rin siya eh. Tapos ang problema, yun pa yung leader natin. Diba ho? So, parang sa tingin mo ba nakakatuwa? Kaya lang, wala eh. Wala tayong magagawa. Damay tayong lahat. Kung anong gawin ng gobyerno natin, kung paano mag-response ang gobyerno natin, damay lahat. Kaya nga mga kababayan ko, lalong-lalo na kayong mga OFW na nakikinig sa akin. Madami daw tayong followers sa iba't ibang lugar ng mundo. Ito na yung pagkakataon. If you cannot go in the Philippines and ilabas nyo yung saloobin, sumama kayo sa mga rally. Ilabas ninyo.
ang inyong saloobin, makikita yan ng buong mundo at magtataka sila. Bakit itong presidente na ito, which is si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ay naandi dito sa ICC while the Filipinos love him so much? Yan ang tanong sa akin ng mga Hapon na nakakausap ko.